Magsisimula ang kwento sa lugar ng fighting lakas Seoul at continent, at upang igalang, ang mga nabibiyan ng rurok at ang industriya ay simbolo din ng mga karapatan ng nakatayo sa tuktok ng Seoul fighting continent. Ang mga master fighting ng kaluluwa ay nahahati sa 9 na kaharian ayon sa kanilang mga antas. At ang pag-promote ng bawat bituin ay nangangailangan ng mga taon ng akumulasyon ng kapangyarihan ng kaluluwa bago magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon na magtagumpay. At gayunpaman, at kung ang pakikipaglaban sa kaluluwa, ng kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ay bubuo ng isang kulay kahel, at ito ay ganap na mailok, na walang posibilidad na magising ang buhay. At makikita ang isang nakaluhod na pinapagilitan ng kanyang ama na si Luo Xiaotian na pinuno ng pamilya Luo. At sa kasabay sabi ng kanyang ama na si Luo Xiaotian, talagang napahiya ang family Luo sa ginawa mo na iyon. At makikita ang ating bida na nakaluhod at ang pangalan ay Luo Chenyang, siya ang master ng Luo family. At makikita ang pinuno ng pamilya na si Mr. Ye at ang mga disciple niya, at sabay sabi ng pinuno ng pamilya Ye, bakit nagagalit ang pinuno ng pamilya Luo, at ang tinatawag na marriage contract noon ay maglaro ng Guanjiang, at ngayon, kami, Yero, ay nagising ang ikalimang baitang espiritu ng pakikipaglaban at pinaburan din siya ng Martial Arts Academy, ang numero 1 akademya sa Tiandao Empire. At si Luo Chen ay malapit ng mag-12, ngunit hindi niya nagawang gisingin ang kanyang fighting spirit at alam ng lahat na siya ay isang basura sa pamilyang Luo. At sa totoo lang, nandito ako ngayon in behalf of the martial arts school. Napakagaling na ng schoolgirl na si Rower. At ang mga regalo at boto ay tiyak na lilikha ng mga bihirang talento. At sa mga araw na iyon na kadalasan ay isang biro ang gumawa ng appointment, ngunit hindi ito posible. Para maging mantsa sa schoolgirl, at sana ay unahin ng pinuno ng pamilya Luo ang pangkalahatang sitwasyon. At lumipat pa ang pamilya Ye sa Martial Arts Academy, at ang batang ito ay martial arts lamang ng 3-star fighting spirit queen. At ako na isang kabilang sa pamilyang Luo, ay hindi kayang saktan ang akademya iyon lang, at dahil nagsalita ng personal ang isang martial arts student. At nagsalita ang isang pinuno at sabay sabi, teka, hindi naintindihan ni Patriarch Luo. Sa totoo lang, umaasa kaming na magsisimula ng pamilya Luo at ang pagbuwag ng engagement. At walang ginagawa ang young master ng pamilya Luo, at alam din ng pinuno ng pamilya sa kanyang puso na hindi siya karapat-dapat sa ating Yero. At biglang tumayo ang ating bida na nahihirapan. Mas lalong nagalit ang kanyang ama at sabay sabi, tanga. Sino ang nagpahintulot sa iyo na bumangon? At nagpakawala ng atake ang kanyang ama. At nataman si Luo Chenyang at napasabi na lang si Luo Chenyang ng ama. At sabay habol ng kanyang ama, huwag mo akong tawaging ama, ampun ka lang na hindi ko sinasadyang napulot ka. At akala ko isa kang masamang halimaw, pero mali ang paghusga ko, ikaw at isa basura sa pamilyang Luo. At napasabi si Luo Chenyang, ano ang sinabi mo, ama? At pahabol pa na salita ng kanyang ama, ang aking pamilyang Luo ay hindi inutil at hindi tambakan ng basura na kagaya mo. At mula ngayon, wala ng Luo Chen sa aming pamilyang Luo. At napatayo na lang si Luo Chenyang at sabay sabi, para sa kapakanan ng pamilya at kompetisyon. At ang aking ama ay wala pakialam sa relasyon ng mga mag-ama, at tinuri niya akong isang inabandonang anak. At ang Fighting Soul Continent ay orihinal na isang mundo kung saan ang mahihina ay biktima sa isa't isa. At ang tanging bagay na dapat sisihin ay ikaw na isang basura. At napatingin ang lahat kay Luo Chenyang. Makikita ang dalawang tagabantay na pinag-nag-uusapan si Luo Chenyang, at sabay sabi sa hindi inaasahang pagkakataon, si Luo Chen ay pinaalis ng pinuno ng pamilya. At hindi nakakagulat na ang pinuno ng pamilya ay galit na galit, ang pamilya ay gumugol ng labis na pagsisikap sa kanya sa mga nakaraang taon, at sa huli siya ay pinalayas. Habang papaalis ang pinuno ng pamilya Luo, sabay sabi niyan sa hanggal na pinuno ng pamilya Ye, ano, nasiyahan ka na ba? Mula ngayon, wala ng Luo Chen sa pamilya Luo. Lumapit ang isang babaeng disciple na si Yeru at sabay sabi sa atin bida, okay ka lang ba? Narito ang isang one soul pill. Sana ay makatulong ito sa iyong pinsala. At tinapik ni Luo Chenyang ang binibigay na hanggal na babae, at nabigla ang babae sa ginawa ni Luo Chenyang. At papaalis na sana si Luo Chenyang, ngunit may humawak sa kanyang kamay at nagsalita ang hanggal na humawak sa kamay ni Chenyang, at sabay sabi, mabait si Junior Sisterhood, bakit mo ginawa yun sa kanya? At napalingon sa likod si Chenyang, sabay sabi niya sa hanggal na, hinihiling mo ba sa akin na mag-aral ako ng mabangis na saloobin? Thank you.
Ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilyang Ye na putulin ang pakikipag-ugnayan ay isang pagpapala? At nabitawan na nga ng Hangul ang kamay ni Chen Yang at habang papalabas si Chen Yang binutaan niya ng Hangul at sabay sabi sa lalong madaling ay panahon at pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Ang bastardo na ito, talaga hindi niya alam ang mga puso ng mabubuting tao. At nakakatuwa na napakalaki ng soul power sa katawan ng batang ito. At sa isang maliit na bodega makikita sa labas na sobrang lakas ng ulan. At makikita sa loob si Chen Yang na nang nagko-cultivate at sabay sabi ampon na anak. Haha, pero, sa puso niya ako at parang wala talagang silbi. At naisip niya ang mga sinasabi ng kanyang amaan Ren, masisisi ka ni Liuneng sa pagiging talunan. At nakalipas ang mga ilang minuto ay malapit na niya mabuo ang fighting spirit niya. Pinagtipon-tipon niya ang kanyang makapal na kapangyarihan ng kaluluwa ay tanda ng tagumpay. At mas lalo kumapal ang kanyang kapangyarihan na nilalabas ng kanyang katawan at kanya naalala ang mga sinabi ng kanyang ama na masasakit na salita na ampun ka lang. At ang pamilya Luo ay lubos mong pinahiya, at pinalayas siya ng kanyang ama at tinawag siya na isang basura na hindi kayang gisingin ang fighting spirit mga bagay, hindi sila kailangan ng pamilya Luo. Pumunta at ipaglaban ang iyong sarili. Basura. At napasabi si Chen Yang nang hindi ako basura sa halip na mamuhay ng walang aksyon, mas mabuting subukan ko. At ako, si Luo Chen, ay hindi susuko at hindi nang aksaya ng oras at tinaas niya ang kanyang kamay. At tumama ang malakas na kidlat kay Luo Chen at nagpahiga siya. At sabay sabi ito ba ang fighting spirit ko? At sa wakas ay isang pambihirang tagumpay ang nagising ko ang akin fighting spirit. At gaano kasakit ang mapaalis sa iyong tahanan at ipagsapalaran ang iyong buhay upang lumakas. At nawalan na nga ng malay si Luo Chen Yang. At sa pangsikat ng araw ay makikita ang dalawang lalaki sa harap ng bodega nakatayo at binuksan ng-isang lalaki ang pintuan ng bodega at nagulat siya dahil may isa lalaki sa loob ng bodega at tinawag niya ang pangatlong niya kapatid, at sabay sabi may nanloob sa atin na sirang templo. At sabay sabi ng kanyang pangatlong kapatid ang lakas ng loob subukan pumasok sa sakin bodega at magnakaw sakin bodega. At napatitig silang dalawa nagsalita ang isang at sabay sabi pangatlong kapatid, patay na ba ang lalaking ito? At binatukan siya ng pangatlo ninyang kapatid at sabay nagsalita ang pangatlong ninyang kapatid sabay sabi bakit mamatay ang lalaki naya tingnan mo. May natitira pa siyang hininga at napakaseryosong trauma, ang karamihan sa mga tao ay matagal nang namatay pero ang lalaking ito ay kaya niya mag-isang sa soul fighting master. At paano ito isang impossible? At sabay sabi ng kanyang kapatid kamukha ng lalaking ito isang maharlika at maging kasing edad natin at kung siya ay isang soul fighting master, tiyak na mapoprotektahan siya ng isang malakas na pamilya na miyembro ng pamilya, kaya paano siya nasaktan ng labis? Xiao, hayaan mo akong pumunta sa tindahan ng gamot at tignan mo siya ng mabuti at maaari ako bang kumuha ng gamot sa pagpapagaling. Ngunit nagsumikap tayo ngayon upang makakuha lamang ng ilang tansong barya, at wala tayo sapat na pagkain. At hinawakan niya kamay ng kaya kapatid at sabay sabi mahalagang iligtas ang mga tao na nangangailangan pangatlong kapatid, at hintayin mo ako at sasama ako sa iyo. Pagsapit ng gabi at sa loob ng bodega makikita ang dalawang magkapatid na puno ng pasa ang mga mukha at nagsalita si Xiaosan at sabay sabi sa pangatlong kapatid at nilagyan na natin ng gamot. At kailangan na lang niya majay gising at gumaling. At nang salita ang pangatlong niya kapatid na sakta ng batang ito sobrang bigat, at ipaubaya mo na lang sa tadhana. At hindi nagtagal nagkaroon ng nangga ng malay si Chen Yang. At nabigla ang dalawang magkapatid at nagpasabi anong nangyayari sa kanya. At makikita si Chen Yang na nahihirapan habang lumalabas ang mga building enerhiya sa kanyang katawan. At napunta si Chen Yang sa loob ng kanyang fighting spirit at saka nagulat si Chen Yang at sabay sabi ito ang aking dagat ng kamalayan. At makikita ang fighting spirit ni Chen Yang at sabay sabi ito ang fighting spirit ko. At ang mga soul fighting continent, mayroong 4 na uri ng fighting spirit. Ang espiritu ng pakikipaglaban ng hayop na espiritu ng pakikipaglaban, ang espiritu ng pakikipaglaban ng halaman at ang espiritu ng pakikipaglaban ng misteryosong elemento. Ang unang 3 uri ng fighting spirit ay medyo karaniwan, ngunit ang elemental fighting spirit ay napakabihirang, at mahirap makahanap ng isa sa daan-daang milyong tao.
Ang kapangyarihang ito ng kaluluwa ay marahas na gumagalaw, tulad ng isang espiritong nakikipaglaban sa hayop. Mukhang isang halaman ngunit hindi katulad ng isang espiritu ng pakikipaglaban ng halaman. Tingnan mo, may mali, anong uri ng langis ito? At pakiramdam ko ay naka-recover ang trauma king ko sa maikling panahon. Mahirap dahil din ba sa soul fighting ito? Kinain ni Chen Yang ang kaluluwa ng spirit at napasigasige sa sobrang sakit at nagkaroon ng siya ng malay. At kamusta? Nang dalawang magkapatid si Chen Yang tinanong ko okay lang ba? At ang sagot naman ni Chen Yang at iniligtas niyo ba ako? At nagsalita ang dalawa magkapatid kung ang pangatlong kapatid ay hindi nakahanap ng gamot para sa iyo tiyak na namatay ka na. Pero wag ka masyadong magsalita ngayon, gigising mo lang at halika, kumain ka na Dongsi. At napaisip si Chen Yang sabay sabi ang mga maliliit na pulubi na ito ay nagkataon lamang na nagkita, nila ako ngunit hindi sila nag-aatubiling ipagsapalaran ang kanilang buhay upang matulungan ako. Kinuha nangga ni Chen Yang ang binigay ng lalaki nagpasalamat si Chen Yang. At sabay sabi ng lalaki walang anuman at simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. At magpagaling ka at bibigyan ka namin ng masarap na pagkain bukas. At nang salita si Xiaozhen sabay sa umaandar na naman pangatlong kapatid iyan ang teritoryo ni Sister Hong. Tinuruan ako ng leksyon ngayon. Patawa ang kanyang pangatlong kapatid at sabay sabi, natatakot ako na ang teritoryo ni Luo Hong ay napakayaman at mayaman, at ngayon marami na tayong mga bibig na makakain, walang hanggal na hindi pupunta. Paano kung makilala ko ulit ang mga taong iyon? Nabugbog ba siya hanggang mamatay? Abala ako. Tingnan mo ang iyong mga prospect, lahat ng kalye sa Wuling County, saan mo gustong pumunta. Pumunta ka kung saan mo gustong kumain. At napahinga na lang ng malalim ang bunso niya kapatid. At makikita si Chen Yang nagkukultivate. At dumating na nga ang dalawang magkapatid tinawag-huwag ang pangalan ni Chen Yang agad ng mga lumabas si Chen Yang at nakita niya pangatlong kapatid na naghihina. At sa loob makikita ang katawan ng pangatlong kapatid na puno ng pasa at nagtano si Chen Yang nang bakit marami sugat ang pangatlong kapatid. At sumagot naman si Xiaozhen ng kami ay namamaalimo sa teritoryo ni Luo Hong, at ang kanyang mga tao ay dumating upang manggulo. Ang ikatlong kapatid na lalaki ay hindi nagbigay kaya siya ay binugbog. Nagtauhan ni Luo Hong at sabay sabi ni Chen Yang si Luo Hong ay hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay miyembro ng pamilya Luo. Bakit ginagawa nila itong at sinubukan ni Chen Yang na pagalingin ang pangatlong kapatid? At napasabi na lang si Chen Yang nang, kinailangan kong pilitin ang aking paraan sa pakikipaglaban noon, na nagpulala sa aking panloob na pinsala, tinatanggal sa katawan ko ang katas nitong fighting spirit ginamo niya ako at ang iba ay mayroon ding nakapagpapagaling na epekto, at mayroon ba akong potensyal na maging isang doktor ng kaluluwa? At ang Soul Doctor, isang espesyal na propesyon sa mga Soul Master, ay kasing sikat ng Soul Weapon Master. Sinasabing ang makapangyarihang Soul Doctor ay kayang magbigay ng buhay sa laman at buto ng tao. Ang mga doktor ng kaluluwa ay napakabihirang, kaya sila ay ganap na transcendent na pag-iral sa Soul Fighting Continent. At sinabihan ni Chen Yang si Xiaozhen nang huwag mag-alala, hindi niya sinaktan ang kanyang mga panloob na organo at ang kanyang buhay ay hindi manganganib sa ilang sandali. At sabay sabi ni Xiaozhen ikaw, Soul Doctor ka ba? At ang sagot naman ni Chen Yang ay hindi at, ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay makapagpapagaling lamang sa kanyang mga panlabas na sugat. Ang mga buto ni Brother Xiaozhen ay nabali lahat, kaya natatakot ako na kailangan niya ng bone breaking pill upang iligtas ang kanyang buhay. Bone breaking pill. Narinig ko na ang ganitong uri ng elixir ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang gintong barya upang mabili, na sadyang hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga pulubi na tulad natin. At umiiyak si Xiaozhen at napasabi hindi ba patay ang ikatlong kapatid. At nanapatitig si Chen Yang sa ikatlong kapatid at sabay anong nangyari sa iyo dahil sa akin. Ito ay isang bone breaking pill at hayaan mo akong humanap nito. At lugar ng Qingfeng Tower at sa loob nito makikita ang tatlo nag-uusap at nagsalita si Wu Yung ang young master ng pamilya Wu at sabay sabi kasamang bumisita sina Brother Luo at Brother Mo, ngunit hindi ko alam kung bakit. At nagsalita din si Luo Ko ng pangalawang sa elder ng pamilya Luo at sabay sabi Kuya Wu, narinig mo na ba si Yeru mula sa pamilya Ye? At nakakamangha daw ang kanyang talento, at nagising niya ang 5th grade superior weapon fighting spirit sa murang edad.
At nagsalita din si muli. Ang young master ng pamilya mo at saka, itinalaga na siya ng Martial Arts Academy sa kanya. Kung magiging maayos siya sa hinaharap, pumasok sa Martial Arts Academy at nawalang siya lugar para sa mga maharlikang pamilya tulad namin sa Wuling County. At sabay sabi ni Wuyong ang pamilyang Luo at ang pamilyang mo ay nagsaanib puwersa para harapin ang pamilyang Ye, at gusto rin nilang mapagtagumpayan ang aming pamilyang Wu. At may dumating na isa babae at sabay sabi nagnenegosyo lang ang pamilya Wu, hindi nag-aaway sa pagitan ng mga maharlikang pamilya at sinabihan niya si Wuyong na naghihintay si Chenyang sa kanyang. At agad naman tumayo si Wuyong at pumunta kay Chenyang. At makikita si Chenyang na naghihintay kay Wuyong at hindi nagtagal nakaraatin din si Wuyong at nagsalita si Wuyong at sabay sabi Luo Chen, ang iyong pamilya ay buhay pa ba sigay? At akala ko patay ka na. At nagsalita din si Chenyang at sabay sabi Wuyong, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para humingi ng isang bagay. Ano ang hinihingi mo bagay Chenyang? Ang gusto ko ang mga ilustrasyon ng fighting spirit na nakolekta ng pamilya mong Wu at Bone Breaking Peel. Tsaka sabay sabi ni Wuyong ang librong inilarawan sa espiritu ng pakikipaglaban ng aking pamilyang Wu ay isa sa pinakamahusay sa Wuling County at ang Bone Breaking Peel ay isang bihirang elixir na mahirap hanapin. At ikaw, nabalitaan ko na pinalayas ka sa pamilya Luo dahil hindi mo nagising ang iyong fighting spirit. At sabay sabi din ni Chenyang paano? Sa tingin mo ba pagkatapos kong iwan ang pamilya Luo, hindi ko na kaya at kung nawala ang iyong tagapagtaguyod at wala itong halaga sa iyong mga mata? At sabay sabi ni Wuyong Kuya Chenyang, masyado kang nag-iisip at narinig ko lang ang ilang chismis sa labas. Wala nang pagsubok. Ipapaalam ko sa iyo para sa iyong sarili. At inatake ni Chenyang si Wuyong at napatansek si Wuyong sa lakas ng atake ni Chenyang. At nagsalita si Wuyong at sabay sabi Luo Chen, ano ang gusto mong gawin? Binabalaan kita, kung maglakas loob kang patayin ako. At nagulat si Wuyong at sabay sabi ang sugat ko, paano gumaling ang sugat ko sa isang kisap mata? Kuya Chenyang ikaw, at iyong fighting spirit ay nagising na. Soul doctor pa rin kaya siya. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kaguluhan, sadyang ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nasira at nakarating sa 2-star soul fighting realm. At napasabi na lang si Wuyong nang ang mga alingaw-ngaw ng mga salita ay talagang hindi karapat-dapat paniwalaan. Si Brother Chen ay isang 2-star sa murang edad Soul Master at ang bobo talaga ng pamilya Luo, at kaya ilalarawan nila ang isang henyo na kayang baguhin ang kapalaran ng pamilya at bilang isang basura at itaboy siya sa pamilya Luo. Hindi alam ng pamilya Luo ang tungkol sa paggising ng aking fighting spirit. At dahil ang pamilya Luo ay hindi marunong gumamit ng ginto at jade, bakit hindi sumama si Brother Luo sa aking pamilyang Wu? Anong ang ibig mo sabihin? Walang alam si Kuya Chen at kamakailan, ang First Academy ay isa sa mga nangungunang super college sa Tiandao Empire, ay darating sa Wuling County upang mag-recruit ng mga estudyante, at sinasabing nakapagbigay ito ng 3 lugar. Ng Diyos ni Brother Yiluofu ay isa sa 3 pangalan na ito ay maaaring sa iyo. Academy. Bago ang pagtatatag ng Martial Arts Academy, ano ang numero 1 akademya sa Tiandao Empire? Tama iyan. Bagaman ito ay sadyang pinigilan ng Martial Arts Academy nitong mga nakaraang taon, ang libro ng mga akademya ay bumababa sa araw-araw, ngunit ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, at ang pamana ng akademya ay hindi maaaring maliitin. At kung makapasok ka sa academy, sisikat ka talaga. Nang mabilis lang at bukod dito, ang akademya ay gumastos ng maraming pera sa oras na ito. At ang mga karapat-dapat na pumasok sa akademya ay makakatanggap ng Tungluo Peel. Tungluo Peel, ang second grade top soul peel, ang peel na ito ay maaaring mag-dredge ng mga meridian at palawakin ang soul veins. Ito ay may malaking impluensya sa hinaharap na paglilinang ng mga taong kaluluwa. At gayunpaman, ang Tungluo Peel na ito ay palaging mahal ngunit hindi mabibili. Ang isang maliit na lugar tulad ng Wuling County ay karaniwang kabilang sa maalamat na elixir. Young Master, hinihimok ako ng 2 Young Master na sina Luo at Mo, at mukhang hindi sila nasisiyahan. At kung hindi sila nasisiyahan sa bagong pakete, at hilingin lamang sa kanila na bumalik. Oo, napakahalaga ng 3 lugar na ito. Kapag dumating ang malalakas na lalaki mula sa akademya, tiyak na magkakaroon ng madugong bagyo sa Wuling County. Gayunpaman, wala akong ideya na sumali sa pamilyang Wu Bao sa ngayon.
Wala ako magagawa sa desisyon mo at ilabas ang gusto ni Brother Chen. Brother Luo, narito ang mga bone-breaking pills na gusto mo at ang fighting spirit na mga ilustrasyon na nakolekta ng pamilya Kung Wu sa mga nakaraang taon. At kinuha na nga ni Chen Yang at nagpasalamat kay Wu Yung. Haha, si kapatid na Chen ay napakagalang. Ang mga panlabas na bagay na ito ay walang halaga kumpara kay kapatid na Luo. Kapatid, mayroon pa akong 100 gintong barya dito, tanggapin mo rin ito. Ako, si Luo Chen, ay tatandaan ang kabaitang mo na ito at umalis nga si Chen Yang at naiwan si Wu Yung at ang alagad niya at nagsalita ang alagad ni Wu Yung at sabay sabi Young Master, itong bone-breaking pill ay isang first-grade elixir. Ibinibigay mo ba ito sa kanya ng ganito? At ngayon lang, for his sake, umorder ka hindi masaya ang mga Young Masters ng pamilya Luo mo. Mas mainam na maglagay ng icing sa cake kaysa magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan at kumuha ng pangmatagalang pagtingin. Si Luo Chen ay napakatalino at kung makikipagkaibigan siya sa hinaharap na Soul Doctor, ano ang ibig sabihin nito ngayon? At nakalabas nga nagtuluyan si Chen Yang sa loob ng palasyo at nagsalita si Chen Yang gamit ang bone-breaking pill na ito, at siguradong gagaling ang injury ng ikatlong kapatid sa loob ng kalahating buwan. At nakasalubong ni Chen Yang ang mga Hangul at nagsalita ang Hangul sabay sabi haha akala ko ay isang kilalang panauhin ang nakagabala kay Wu Yang. Hindi ba yan ang henyo ng pamilya Luo, ng basura? At ang mabubuting aso ay lumaya sa daan, at lumayo sa daan. Ito ay kawili-wili, kapatid na Luo, tila ikaw, ang taluna ng pamilyang Luo. At bilang lumitaw si Luo Kun sa likod ni Chen Yang at sabay umatake siya sa likod ni Chen Yang pero madali lang naiwasan ni Chen Yang ang atake ni Luo Kun at nainis si Luo Kun dahil madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa niyan atake. At napalingon si Chen Yang sa mga Hangul at sabay sabi Luo Kun. Isa ka talaga kaaway na daan, at muli kayo nagkatagpo ng isang tao mula sa pamilya Luo. At sabay sabi ng Hangul basura. How dare you fight back? At natawa si Chen Yang at sabay sabi ang lakas ng loob mong tawagin akong basura. Luo Kun, kung hindi ka apo ng pangalawang elder at pinsan ko sa pangalan, at matagal na kita pinatay. At nena si Luo Kun at susugadan na niya sana si Chen Yang pero pinigilan siya ni muli at sabay sabi kapatid na Luo, hindi kailangang magalit. Ngunit narinig ko na si Luo Chen ay nagsanay ng soul training sa edad na 3 at naging 1-star soul fighting master sa edad na 6 na walang fighting soul at masasabing isa siyang henerasyon ng mga electronic talents. Henyo, nguso, Nax katawa-tawa matagal na siyang pinalayas sa pamilya Luo at kahit na siya mayroong ilang mga talento sa nayin, ngunit ang isang basura na hindi magising ang espiritu ng pakikipaglaban ay isang basura pa rin pagkatapos ng lahat. At tinuro na Hangul na si Luo Kun ang ating bida at sabay sabi ng Hangul na si Luo Kun ikaw. Gamulong at lumuhad sa lupa at naghihintay sa iyong kapalaran. Wala akong panahon upang mag-aksaya ng oras sa iyo dito at kung wala kang gagawin, mangyaring gawin mo ya sa iyong sarili. At sumipa ang Hangul at madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa pagsipa ng Hangul. At nagsalita si Chen Yang at sabay sabi Luo Kun. Huwag masyadong lumayo. At may nabuo hugis sandata sa kamay ng Hangul at sabay sabi hindi mo lang inalis ang posisyon ng Young Master, at pinaburan ka rin ng pinuno ng bahay dahil sa iyong tinatawag na talento ng basura. At nagpapahangin ka pa ba na parang Young Master sa harap ko ngayon? Ofal, matagal ka na ito hinintay at ilalagay ka ng batang master na ito sa isang tuwid na posisyon at ipaalam sa iyo ang kapalaran ng bastard. At isa akong third grade na espiritong lumalaban sa sandata at isang first rate na fire stick. Tingnan natin kung paano mo ito maiiwasan. Lumalakas ang fighting spirit, at ang pinakakapana-panabik ay si Luo Kun at biglang umatake si Luo Kun kay Chen Yang. Madali lang napigilan ni Chen Yang ang ginawa paghampas nang sibat ni Luo Kun at nagulat ang dalawang Hangul dahil madali lang napigilan ni Chen Yang ang atake at hinayla ni Chen Yang ang sibat at hindi hampas at tumalsik si Luo Kun ng sobrang layo at nahimite at pinagpag ni Chen Yang ang kanyang kamay at napuno ng katahimikan at umalis na nga si Chen Yang at habang papaalis si Chen Yang ay nagsalita ang kawal ng Hangul at sabay sabi paano niya napigilan ang apoy sandata ni Luo Kun gamit ang kanyang mga kamay. At tuluyan na nga umalis si Chen Yang. At sa gabi makikita sila Chen Yang nagpapainit sa apoy at nagsalita si Chen Yang at sabay sabi pangatlo kuya, hindi naman malala ang injury mo.
Magpahinga ka ng mabuti. At sa kalahati pa lang ng gabi, at halos gumaling na ang mga sugat ko. Ang bone breaking pill ay talagang isang panlunas sa lahat. Luo Chen, saan mo nakuha itong bone breaking pill, at ang mga pagkain ito? Wala lang, nakikipagkita lang ako sa akin kaibigan. Salamat, kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong namatay. Pangatlo kuya, ano pa ba ang magagawa natin sa halip na Ma'am-a-Lemos? At kung walang espiritu ng pakikipaglaban, ang isa ay isinilang na nasa ilalim ng kontinente ng fighting spirit, kahit na ang pinakapangunahing gawain ay hindi siya qualified gawin. At kung tutusin, hindi naman tamang ang daan ng pagmamalimos. May mga gintong barya pa naman ako. Kahit maliit na negosyo, mas mabuti pa ito kaysa manglilimos, di ba? Magandang ang naisip mo pero ang mundo ay malupit. Bagamat ang mga gintong baryang ito ay maaaring pansamantalang mapawi ang ating mga paghihirap, ngunit hindi tayo makapag-iipon ng napakaraming pera, at kailangan nating humingi ng tulong. Oo, mahusay ang fighting spirit sa Lushong, at walang karapatang pantao ang mahihina. Ako ay isang inabandunang anak ng pamilya Luo. At sa kaharian ng pamilya Luo at nagsalita ang pinuno ng pamilya Luo at sabay sabi gamit ni Luo Kun ang fire stick pero mataling lang napigilan ni Chen Yang ang fire stick sa kanyang kamay, at tinalo niya si Luo Kun sa isang galaw. Kinumpirma ba ito? Oo, pinuno, tinalo niya si Luo Kun sa isa lang galaw at ang may fen lang ni Meng Shen ay isang top-notch na pag-iral sa mga one-star fighting soul masters. At nakakagalaw si Luo Chen sa ilang segundo at talunin si Luo Kun, at malamang na nagising niya ang kanyang fighting spirit, o nasira pero nga isang 2-star fighting spirit master. At alamin kung nasaan si Luo Chen. Teka, pinuno, hindi ko sinasadyang pukawin ka. Nang itaboy sina Luo Chen sa Luo Mansion, tinulungan siya ng pamilya Ye at magtataglay ba ng sama ng loob si Luo Chen at magkubli sa pamilya Ye. At ang pangalawang elder ay natatakot na si Luo Chen ay babalik at ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang young master, at ang iyong apo na si Luo Kun ay hindi na makakahawak sa posisyon, kaya siya ay ganito. At puro kalokohan ang sinasabi mo. Baka lahat tayo naloko ng batang yun. At ang hari ng pamilya, paano magkakaroon ng magdamag na sama ng loob si Wen Shi? At hanggat ang pinuno ng pamilya ay pumunta doon ng personal, sa tingin ko ay babalik si Young Master Luo Chen sa pamilya Luo, bukod pa. At kung si Luo Chen ay isa ng 2-star soul fighting master sa murang edad, na may ganoong talento, kapag siya ay lumaki, tiyak na siya ang magiging patron saint ng pamilya. Ano ang ibig sabihin ni Yeru sa pamilya Ye? At hanapin mo si Chen Yang kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan mong hanapin si Luo Chen at ibalik siya sa akin. Pagsapit ng gabi makikita si Chen Yang na binabasa ang scroll at sabay sabi niya. Ang scroll na ito ay tiyak na karapat dapat maging isang bahagi ng Wu pamilya at koleksyon ng pakikipaglaban ng mga handbook ng espiritu. At maliban sa mayroong daan-daang elemental fighting spirit at ang iba pang 3 uri ng fighting spirit at kahit na ang mga karaniwang kasanayan sa pakikipaglaban sa kaluluwa ay malinaw na naitala. At pagkatapos na binasa ang scroll at lumabas si Chen Yang at sabay sabi sa kasamaang palad, ang aking pakikipaglaban ay hindi naitala dito. At anong uri ng fighting spirit ang kaluluwa? Hindi ko alam kung may iba pang illustrated na libro si Wu Yong. Mukhang kailangan kong pumunta ulit sa Qingfeng Tower. At pagsapit ng umaga at makikita si Chen Yang na naglalakad papunta sa lugar ng Qingfeng Tower at may biglang may humawak sa damit niya at napalingon si Chen Yang at ang humawak sa damit niya ay isang bata babae na pulubi at humingi ang bata babae na pulubi ng pera kay Chen Yang at nagbigay agad si Chen Yang ng pera at nagpasalamat ang bata babae na pulubi. At bigla nagparamdam ang fighting spirit ni Chen Yang sa hindi malamang dahilan. Nagtaka si Chen Yang kung bakit nagparamdam ang fighting spirit niya. At napasabi na lang si Chen Yang ng napakakaiba talaga at ang cultivation level ng 2-star soul fighting master ay hindi inaasahang nahayag ng hindi nalalaman at kung hindi man sa kritikal na sandali, ang fighting spirit sa aking katawan ang gumising sa aking kamalayan, ito hindi ko nga alam kung sulit ang 9 na gramo ng gintong at barya. At nagulat siya dahil bigla nawala ang bata babae at napasabi na lang si Chen Yang kung gusto akong patayin ang batang ito, baka patay na ako ngayon. At palasyo ng Qingfeng Tower at sa loob nito at makikita sila Chen Yang at Wu Yong na nag-uusap. At nagsalita si Chen Yang, kapatid na Wu, napakaraming fighting spirit sa fighting spirit na ito na may larawang libro, tila lahat sila ay nakatala dito.
At nagsalita si Wu Yung hindi ako nagyayabang. Ang nakatala sa fighting spirit na may larawang aklat na ito ay ang resulta na nakolekta ng pamilya Wu sa mga nakaraang taon. At sa pagtingin sa buong Wuling County, ang aking pamilyang Wu ay nasa pangalawa, at walang sino man ang nangangahas na maging pangatlo. At ito ay talagang nakakasilaw at nakakapagpapaliwanag. At tila walang ibang ilustrasyon si Wu Yung dito, kaya walang kabuluhan ang paglalakbay ngayon. Ang akademya ay nag-enroll ng mga mag-aaral sa Wuling County, at ang lahat ng pangunahing pamilya ay dapat makipagkumpetensya para sa 3 lugar na ito. Siguradong isasama ka sa talent quota ni Brother Luo. At papasok ba si Brother Luo sa akademya bilang young master ng pamilya Luo? At biglang tumayo si Chen Yang na galit at sabay sabi ayaw kong makarinig muli ng mga katangahang salita, at huwag banggitin ang pamilya Luo sa harap ko sa hinaharap. At napalingon si Chen Yang sa labas at nakita niya ang bata babae pulubi na may kinakausap na isang lalaki. At bigla napaisip si Chen Yang at sabay sabi hindi siya natutong mabuti sa murang edad at nauwi sa pagdaraya sa lansangan. At nakalipas ang ilang minuto habang masaya naglalakad ang bata babae na pulubi at nakasalubong niya ulit si Chen Yang at agad lumapit ang bata pulubi kay Chen Yang at humingi ulit nagpera ang bata pulubi at nagpanggap si Chen Yang na may ilalagay na pera pero kinuha niya ang binigay niya na pera kanina at nabigla ang bata pulubi. At sabay sabi ni Chen Yang ito ay utang mo sa akin ito at naintindihan mo ba? At nagsalita ang bata pulubi ang sinabi ni kuya at hindi maintindihan ni Yinyin. At biglang hinawakan ni Chen Yang ang kamay ni Yinyin at sabay sabi gusto mo pang tumakbo alam mo ba ang ginawa mo ay masama. At bigla nagparamdam ulit ang spirit ni Chen Yang at sabay sabi sa loob nitong batang babae nato ay may soul power talaga siya at hindi kaya nagising niya ang fighting spirit niya sa murang edad. At hindi nagtagal at may nakapansin kay Chen Yang at sabay sabi na hanggal na nakapansin anong meron. Hindi ba iyon ang walang kwentang young master ng pamilya Luo? At nang aapi sa isang maliit na pulubi. At bigla umiiyak si Yinyin at sabay sabi si Yinyin ay mali at Yinyin. Hindi dapat nang hihingi ng pera. At ayaw magbigay ng limos kay Yinyin ni kuya. At okay lang kay Yinyin na hindi kailangang kumain ni Yinyin. At mas nagalit ang mga hanggal ay sabay sabi hindi mo kailangang patulan ang isang bata babae na pulubi at kung ayaw mong magbigay at hindi inaasahang pagkakataon, ang Luo Chen na ito ay hindi lamang isang basura, ngunit binubuli din ang batang babae. At mas ininas ni Chen Yang ang mga hanggal na nakalibot sa kanya at sabay sabi batang babae, maaari kang kumilos at manlinlang ng mga tao sa murang edad at tila kailangan kitang turuan ng leksyon. At binuhan ni Chen Yang ang bata babae at papaluan na niya sana ang puwet ng bata babae pero biglang pinigilan ni Yero ang kamay ni Chen Yang at pinagsabihan niya si Chen Yang at sabay sabi. Chen Yang bakit ka nang aapi ng batang babae sa kalye? At napalingon si Chen Yang. At sabay sabi si Miss Ye ang namamahala sa karamihan ng mga estilo hindi lang sobra. At nabitawan ni Yero. Ang kamay ni Chen Yang ay pinalo ni Chen Yang ang puwet ni Yinyin at napasigaw si Yinyin sa sobra lakas ng paghampas ni Chen Yang sa puwet ni Yinyin at nagalit ang mga hanggal na kalibot kay Chen Yang at tinuro siya ng lahat ng mga hanggal at pinagsabihan ng, ang hamak na basura ito. At galit na galit si Yero. Kay Chen Yang at sabay sabi ni Yero ikaw, isa kang walang hiyang tao. At binaba ni Chen Yang si Yinyin at sabay sabi isang grupo ng mga idiots, ito ay isang maliit na sinungaling. At napalingon si Chen Yang kay Yero at sinabihan ni si Yero ng satupad na babae, ginagamit ang batang babae na ito at ang kanyang kaluluwa para dayain ang mga tao ng pera. Pero bibigyan lang kita ng kaunting parusa. At nagsalita si Yinyin at sabay sabi hindi masama su Yinyin. At ang maliit na batang babae na ito ay talagang mahusay sa pag-arte, na may ganoong mga kasanayan sa pag-arte. At kinurot ni Chen Yang pisngi ni Yinyin at sabay sabi ni Chen Yang ang little girl, itikom mo ang iyong bibig, kung hindi, papaluhan ko ang iyong maliit na puwet. At may nagsalita ng isang lalaki na malaki ang katawan at sabay sabi ang Master Luo Chen. Napakahusay mo talaga. Young Master Luo Chen, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Ang mga damit na ito ay ang fighting spirit guard ng pamilya Luo. At nagbigay ang pinuno ng guard ng utos sa 2 guard at sabay sabi paalisin ang lahat ng mga taong magulo. Agad naman sumunod ang 2 guard at pinaalis ang mga tao at sabay sabi ng guard kung ano man ang tinitingnan nyo ay umalis na kayo dito.
Hindi ko inaasahan na ito ay hindi magandang bagay. Miss Yero, balik na tayo. Ang pamilyang Luo at ang pamilyang Ye ay matagal nang hindi nagkakasundo sa isa't isa, at kung makikilala kanila ng mga fighting spirit guard ng pamilya Luo ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan. At hindi nagtagal at napansin ng pinuno ng guard si Yero. At sabay sabi, hindi ba ito ang pinakamatandang babae ng pamilya Ye? At hindi ko alam kung may nakapagsabi sa iyo na ang Wuling County ay hindi mapayapa kamakailan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa ba akong itago dito? Kahit na ang pinakamatandang babae ng pamilya Ye ay sobrang galing, at ang mga fighting spirit guard ng pamilya Luo ay nakaranas sa maraming laban, at mahirap silang talunin sa pamamagitan ng 4 na kamao. Kamusta? Hindi ka ba nandito para hanapin ako? At si Luo Xiaotian ba ang gustong lipulin ako? At nabalinggan ang pinuno ng guard at sabay sabi, mali ang pagkakaintindi ng young master. Matagal ka naming hinahanap sa utos ng pinuno ng pamilya. At ang dahilan ay para hilingin na bumalik ka na. Ako, si Luo Chenyang ay isa lamang talunan at hindi matatawag na young master ng pamilya Luo. At napatawa ang pinuno ng guard at sabay sabi, young master, nagbibiro ka. Young master, bumalik ka na may talento at natalo mo si Master Luo Kun sa isang galaw. Ang antas ng paglilinang ay dapat maabot at ang hindi bababa sa 2 star na Soul Fighting Master level. At isang panghabang buhay na Soul Master. Hindi kaya itinago ni Luo Chen ang kanyang lakas. At nagsalita na ang pinuno ng angkan. Hanggat babalik ka, young master, bubuksan niyang muli ang Ancestral Hall at personal na muling tukuyin ang iyong pagkakakilanlan. At penas na sabi ni Chen Yang ay, sa tingin mo ako ay isang aso na dumarating at aalis sa sandaling tawagin mo. Wala na akong kinalaman sa pamilya Luo. Hindi na ako babalik sa pamilya Luo. Tingnan mo yung master, pakiusap, huwag mo kaming pahirapan. At tinanong namin si Mr. Shi na ayaw ng school na bumalik sa amin. Galit na galit ang may-ari ng bahay na hindi may iwasang saktan ang mga maliliit na pulubi sa nasirang templo. Biglang nagalit si Chen Yang, hinawakan ang damit ng hanggal na guard at nagsalita ang guard at sabay sabi, kahanga-hanga ang talento ng young master, ngunit nakakalungkot na bata pa ito at masigla at walang karanasan. At naisip niya ang dalawang niya kapatid at kaya binitawan na lang ni Chen Yang ang damit ng hanggal na guard. At sabay sabi ng hanggal, patawarin mo ako, young master. At napalingon na lang si Chen Yang kay Yinyin, sinabihan niya si Yinyin ng ang huling bagay na ginamit ko ay ang pagguhit sa unang pagkakataon, kaya hindi ko na ito magagawang muli. At sabay sabi ni Yinyin, sasama ba si kuya sa mga masasamang tao ito? At hinawakan ni Chen Yang ang ulo ni Yinyin at sabay sabi, wala na akong magagawa at hindi kayang talunin ni kuya ang mga masasamang ito, kaya sasama na lang siya sa kanila. At sinabihan din ni Chen Yang si Yero nang huwag hayaan silang sumunod sa 2 taong walang katuturan. At tinawag na nga ng guard si Chen Yang ng young master, miyembro ito ng pamilya Ye. Bakit hindi muna pauwiin ng nakababata ang young master at iba pang fighting soul guards? At nagalit si Chen Yang at pinalabas ang kanyang fighting spirit at sabay sabi, kung sa tingin mo ay maaaring pigilan ako ng isang tao at ang iba pa, okay lang bang manatili dito ang fighting soul guard? Agad naman sumagot ang pinuno ng guard ng oo habang kinakabahan. At linapitan ni Chen Yang si Yero. Sabay sabi, tanggang babae. At tuluyan na nga umalis sila Chen Yang at ang guard at naiwan sila Yero at ang kasama niya babae. At napasabi na lang si Yero nang ang bastos na iyon. At hindi nagtagal nakarating na sila Chen Yang sa gate ng pamilya Luo at sabay sabi ni Chen Yang, pagkatapos lamang ng ilang araw, muli akong tumapak dito, at talagang naramdaman ko na iba ang mga bagay. At pakiramdam ko, at may nagsalita ng hindi ba ito ang basura ng aking pamilyang Luo. At makikita ang hanggal na babae na nagsalita at sabay sabi, kung hindi ka makaligtas, at bakit ka babalik ng walang hiya ang mukha? Tingnan mo. At pagkatapos ay nagkaharap sina Luo Chen at Luo Hong. Ito ay talagang kawili-wili na si Luo Chen, ang tauna na iyon, ay hindi gustong magalit sa labas, ngunit bumalik siya upang hanapin ang kamatayan. Haha, may 2 birtod talaga ang pamilya Luo at kasalanan ko lang na hindi ko sila nakita ng malinaw noon. At sinakta ni Hong ang ginang ng ganoon noon, ngunit ngayon ay pumupunta na siya sa kanyang pintuan. At habang papalapit si Chen Yang sa hanggal na si Luo Hong at sabay sabi ni Chen Yang, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang nararamdaman ko.
At tuluyan nga nakalipin si Chen Yang at sabay sabi ni Chen Yang, ikaw na alipin ng aso, kapag nakita mong bumalik ang iyong young master dito. At penas na sagot ni Luo Hong ang talunan na ito ay talagang nangangahas at gusto na ba niyang mamatay. At si Luo Hong ay hindi nauugnay kay Luo Jiwan, ayaw ni Liu Ke na tawagin siya na alipin at si Luo Hong ay isang cultivation level ay 1-star high level na. Ngayon siya ay nasa isang magandang palabas. At galit na sabi ni Luo Hong, ikaw na basura na maglakas tawagin ako na isang alipin at kung paano mo ako mang-insulto sa akin. At bigla umatake si Luo Hong pero madali lang naiwasan ni Chen Yang ang pagsipa ni Luo Hong at natuwa ang pinuno ng guard. At nena si Luo Hong dahil madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa niyang atake at sabay sabi, tingnan mo kung hindi ko tatanggalin ang braso mo. At inilabas ni Luo Hong ang kanyang sandata na latigo at inatake niya si Chen Yang ng sunod-sunod pero madali lang naiiwasan ni Chen Yang ang bawat paghapas ni Luo Hong ng latigo at umatake ulit si Luo Hong kay Chen Yang at napatumbling si Chen Yang para maiwasan ang atake ng hanggal at napansin niya ang mga pinunong nanunood at napangiti si Chen Yang at makikita ang papalapit na atake ni Luo Hong pero madali lang napigilan ni Chen Yang ng kanyang kamay. At napasabi ang nasa tabi ng pinuno ng ano sa tingin mo pinuno at napasabi ang pinuno ng pamilya Luo ng ang aming pamilyang Luo ay hindi nagtatapon ng basura, kung hindi man lang siya manalo laban kay Luo Hong at ang akademya ay nagre-recruit ng mga estudyante sa Wuling County sa pagkakataong ito, at ang mga makapasa ay makakatanggap ng Tungluo Peel. Ang aking cultivation level ay natigil sa 4-star soul fighting coin realm at may mga itlog. Ang Tungluo Peel ay maaaring palawakin ang mga ugat ng kaluluwa, ito lang mang peel, makapagbibigay sa akin ng pag-asa na makalusot sa isang iglap at makapasok sa 5-star soul fighting master realm. Tungkol sa kota ng pagpapatala sa pagkakataong ito, hindi magagawa ng aking pamilyang Luo dapat kumuha ng isa. Si Luo Chen ang may pinakamalaking tsansa na manalo. At umatake. Ulit si Luo Hong kay Chen Yang at sabay sabi, basura, papatayin kita. At madali lang napawala bisa ni Chen Yang ang atake ng hanggal gamit ang kanyang kamay at sabay sabi ni Chen Yang, gusto talaga akong patayin ng babaeng ito. At hinayla ni Chen Yang ang sandata na latigo ni Luo Hong at linagyan ni Chen Yang ang kanyang paa ng aura at inatake niya si Luo Hong at tumama ang atake ni Chen Yang sa katawan ng hanggal na si Luo Hong at napatalsik si Luo Hong ng malakas at nahimite at hinapakan ni Chen Yang ang nakahinga na si Luo Hong ng hanggal at sabay sabi ni Chen Yang, ang isang alipin ay isang alipin kung tutuusin, at hindi na ako magpapakita ng awa sa iyo sa susunod. At nabigla ang guard at sabay sabi, ganyan ba talaga siyang walang kabuluhan na katulad ni Luo Chen? At, talaga, si Luo Hong ay binugbog ng ganito. At pumasok na nga ng tuluyan si Chen Yang at binati nila siya at sabay sabi ng pinuno, ang 12 taong gulang na 2-star fighting spirit master ay talagang pambihira. At sa ganitong talento, bakit hindi dapat maging maunlad ang pamilya Luo? At sabay hinawakan ng pinuno ang balikat ni Chen Yang at sabay sabi, Chen Yang, ngayong na bumalik na ang iyong talento, handa ka bang bumalik sa pamilya Luo? At payag ka, sa iyo pa rin ang posisyon ng young master ng pamilya Luo. At hindi sumang-ayon ang dalawang hanggal sa sinabi ng pinuno ng pamilya Luo. Umatras si Chen Yang at sabay sabi, nagbibiro ang pinuno ng pamilya Luo. At nagsalita ang katabi ng pinuno at sabay sabi, Luo Chen, anong ang ibig mong sabihin? At pinigilan ng pinuno na ipagpatuloy ang sinasabi ng kanyang katabi. At inis na sabi ni Chen Yang, Master Luo. At nagpalabas ng apoy na aura ang pinuno ng pamilya Luo at sabay sabi, pagtataksil. Ngayon ayaw mo pang tawagin akong ama. At napanood si Chen Yang sa lakas ng pleasure ng aura ng pinuno Luo. At sabay sabi ni Chen Yang, ako, si Luo Chen Yung ay isang ampon lamang. Hindi lamang ako natiwalag sa pamilya Luo, ngunit ang aking pangalan, ay Luo Chen Yung, ay tinanggal pa sa puno ng pamilya. Kung gusto mo, pwede pa rin. Maaari ko bang itanong kung may karapatan pa ba akong tawagin ka na ama? At biglang natahimik ang lahat pero hindi nagtagal binasag ng pinuno ang katahimikan at sabay sabi, hindi man ikaw ang aking biological na anak, pero kung tutuusin, pinalaki kita ng napakaraming taon. At kung gusto mo, pwede pa rin. Hindi na kailangan. Bumalik ako ngayon para lang makita ka lang dahil na-miss na kita. Pero ilang araw na akong wala kain dahil iniisip kita at sa kasong ito, hindi kami magsasabi ng anumang masama sa'yo. Luo Chen, maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilya Luo nitong mga nakaraang taon.
At talaga bang iniisip mo na ang koneksyon sa pagitan natin ay maaaring maputol sa isang patak ng isang sombrero? Kaya nandito ako, si Luo Chen, ay hinding-hindi makakalimutan ang kabaitan ng pamilya Luo sa pagpapalaki sa akin sa mga nakaraang taon. At sa oras na iyon, at papasok ako sa akademya bilang pamilyang Luo. At pagkatapos ng insidenteng ito, ako, si Luo Chen, at ang pamilya Luo ay wala tayong utang sa isa't isa. At umalis na nga si Chen Yang at paglabas niya sa gate sa pamilya Luo at maririnig ang mga usapan ng mga tao at sabay sabi hinahayaan talaga ng pinuno ng pamilya na bumalik ang bastos na ito. At totoo ba na ang magiging pinuno ng pamilya Luo ay hahalili ng isang tagalabas? At napalingon si Chen Yang at sabay sabi rehiyon ng imperyong Tian daw napakalawak, at napakalaki ng langit at napakalaki ng lupa, hindi ako makapunta kahit saan. At ang pamilyang Luo lang. At umalis nga ng tuluyan si Chen Yang at habang payapa naglalakad si Chen Yang at may biglang lumapit sa kanyang at sabay sabi Young Master Luo, ang aking Young Master ay naghanda ng handaan para sa iyo at mangyaring pumunta sa Qingfeng Tower, tingnan mo si Wu Yong. At pagsapit ng ilan minuto sa lugar ng Qingfeng Tower. At nakarating na si Chen Yang at pumasok siya at binati siya ni Wu Yong at sabay sabi congratulations kay Brother Luo, at niyaya niya si Chen Yang na umupo. At nagsalita si Chen Yang ang impormasyon ni Mr. Wu ay talagang may kaalaman. Nauna akong lumabas ng bahay ni Luo, at pagkatapos ay lumiko sa bahay ni Hao Xia. At habang nagsali ng kape si Wu Yong at sabay sabi matagal ko nang sinabi na sa talento ni Brother Luo, tiyak na magkakaroon ng kota para sa iyo sa admissions ng akademya. At paano magagalaw ang pamilya Luo? At walang alam si Brother Luo. Sa loob ng kalahating buwan, hindi lang ang akademya ang mag-e-enroll ng mga estudyante. Ano, may darating pa bang ibang sikat na paaralan? Nalaman ko ng maaga ang balita. Darating daw ang Martial Arts Academy sa Wuling County at sa academy para magnakaw ng mga tao. Nakakatuwa talaga, anong klaseng henyo ang lumabas sa Wuling County, at talagang naging sanhi ito ng dalawang universidad sa lantarang pagnanakaw ng mga tao. At ang taon kung kailan ang Martial Arts Academy at naisip ni Chen Yang si Yero. At sabay sabi ni Wu Yong si Brother Luo ay kasing talino ng isang demonyo. Baka nandito ang dalawang universidad para sa iyo. At kapatid na Luo, nag-aalala ka ba tungkol sa pagpapatala sa akademya sa kalahating buwan? Ang Wuling County ay mayroon pa ring ilang mahuhusay na soul fighting masters. At kung ordinaryong martial arts competition lang ang assessment content ng akademya, bagamat may cultivation skills ako, ay wala akong sapat na praktikal na karanasan. At kung gusto mo Brother Luo na pagbutihin ang iyong lakas, at maaari ka pumunta sa Soul Beast Mountain Range para maranasan ito. Pero ang Soul Beast Mountain Range ay nasa likod ng Wuling County. Pero balita ko di ba desyerto na? Bagamat isa na itong basurang lugar at limitado ang bilang ng mga kaluluwang hayop, pero gayunpaman, kapag ang mga anak ng mga pangunahing aristokratikong pamilya ay umabot sa hustong gulang, pupunta pa rin sila sa labas ng bulubundukin upang makakuha ng karanasan. At tumayo si Chen Yang at sabay sabi, kung gusto mong pagbutihin ang iyong lakas sa loob ng kalahating buwan, ito ang tanging paraan na maaari mong subukan. At napatingin si Chen Yang at Wu Yong sa labas at sabay sabi ni Wu Yong gayunpaman, kahit na mayroon lamang una at pangalawang antas na mababang antas na mga kaluluwang hayop sa hanay ng bundok, hindi ito nangangahulugan na wala ng panganib. At ang sinasabing may isang napakalaki at nakakatakot na soul beast sa kailaliman ng kabundukan na kayang sirain ang buong Wuling County. Pero ito ay isang bawal na lugar na hindi pwede pumasok. At taon-taon, maraming bata mula sa mga aristokratikong pamilya ang nawawala pa rin sa Soul Beast Mountain Range. At kailangan mong mag-isip ng mabuti, pagkatapos ng lahat, kapatid na Luo, mayroon kang kamanghamanghang talento, kaya hindi mo kailangang gawin ang mapanganib na hakbang na ito. Pero para makapasok sa akademya, kahit kislap lang ng pag-asa, hindi ko kaya. At sa lugar ng Yefu, pinuno ng pamilya Yefo nakatagpo ako ng ikatlong antas na Soul Beast sa Soul Beast Mountain Range, at ako lang ang halos hindi nakatakas. At ang pangalan ng pinuno ng pamilya Ye at Jaco at nagsalita ang pinuno ng pamilya Ye at sabay sabi ang mga anak ng aking pamilyang Ye ay dumanas ng napakaraming casualty. At hindi kaya sila ay mga pangatlong antas ng kaluluwang hayop.
At ang pangatlong antas na Soul Beast ay matagal nang hindi nagpakita. Ang isang kaluluwang hayop na tulad nito ay malamang na may mga kristal ng kaluluwa sa katawan nito. At nagsalita si Yeru at sabay sabi Soul Beast Soul Crystal. At nagsalita si Liu at sabay sabi ang mga kristal ng kaluluwa ay mga espesyal na kristal na nakadikit sa katawan ng mga kaluluwang hayop. At kung mas mataas ang antas ng Soul Beast, mas mataas ang antas ng Soul Crystal. Kahit na ang mga kristal ng kaluluwa sa unang antas ay napakahalagang mapagkukunan ng pagsasanay para sa mga masters na lumalaban sa kaluluwa. Napakalakas ba nitong ikatlong antas na Soul Beast? Ang mga Soul Beast ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong hayop sa lahat ng aspeto at ang ilang mga high-level na Soul Beast ay mas tuso kaysa sa mga tao sa mga tuntunin ng katalinuhan at mahirap manghuli. At nagsalita din ang pinuno at sabay sabi tama iyan. Kung maa-absorb mo ang mga pangatlong antas ng mga kristal ng kaluluwa, ang iyong paglilinang ay tiyak na magkakaroon ng maraming benepisyo, hindi pa banggitin ang pag-skyrocketing. At sumunod ka kaagad sa akin sa Soul Beast Mountain Range. Siguradong aagawin ko itong mga third level Soul Beast. At sabay sabi ni Yero, gusto ko din sumama. Anong kalokohan na sumama ka, napakaraming panganib sa Warcraft Mountains, paano mo hahayaan ang iyong init ng ulo na humantong ka sa ganoong kalokohan? At limapin si Liu kay Yero, at sabay sinabihan niya si Yero ang pangatlong antas na Soul Crystal ay isang mababang uri lamang ng Soul Crystal. At paano ito magiging sulit sa panganib para sa iyo? At maaari ko bang makuha sa iyo ang lahat ng ikalimang antas na mga kristal ng kaluluwa? At umalis nga ang dalawang at naiwan si Yeru sumigaw at sabay sabi kung hindi mo ako isasama wala akong magagawa. Ng kwento sa lugar ng saklaw ng bundok ng Soul Beast at makikita ang mga maraming mandirigman na nagtipon-tipon at may mga nagtitinda sa paligid at makikita si Chenyang na tumitingin sa piligid at sabay sabi ni Chenyang ang lugar na ito ay napakasigla, at halos ang mga marami tao sa mga pamilihan sa Wuling County. At habang namimili si Chenyang ng punyal at nagtanong siya sa nagtitinda at sabay sabi boss, laging panapakaraming tao sa Soul Beast Mountain Range na ito. Karaniwang walang gaanong tao, ngunit kamakailan lamang ay lumitaw ang ikatlong antas na Soul Beast sa mga bundok, at maraming maharlikang pamilya ang dumagsa rito, at sinusubukang agawin ang Soul Crystal. Soul Crystal. Binata, napakabata mo para mag-isang ka pumupunta rito. At makinig ka sa aking payo, mas ligtas na humanap ng ilang tao para bumuo ng isang team sa Soul Beast Mountain Range na ito. At binayadan ng ganit Chenyang ang napili ninyang sandata. At makikita ang isang grupo na papalakad at papalapit kay Chenyang at habang nilalagay ni Chenyang ang binili niya sandata at hindi sinasadya binangga siya ng hanggal at nagkatinginan silang dalawa at sabay sabi ng hanggal na nakabangga maliit na bastard. Nandito ka rin ba para makuha ang ideya ng Third Order Soul Crystal? Nagsalita ang katabi ng hanggal at sabay sabi Kuner, tumahimik ka. Mayroong maraming mga tao na may iba't ibang mga opinyon, kaya't huwag magsalita ng walang kaparirikan. Lolo, natatakot ka pa ba na magreklamo siya sa padre de pamilya? Ang munting bastard na ito ay malabong mabuhay ng higit sa 2 araw kung mag-isa siyang pupunta rito, tiyak na mamatay siya ng madali. At napasabi na lang si Chenyang nagdala ka ng maraming tao, kaya hindi ka nawalan ng pag-asa, darating. At hinawakan ng hanggal ang balikat ni Chenyang at sabay sabi huwag mong isipin na ipagmamalaki mo ang pagbabalik sa iyo ng Panginoon. Isa ka lang bastos. Mag-ingat ka at mamamatay ka sa bulubunduking ito. At umalis na nga ang mga hanggal at naiwan si Chenyang at sabay sabi ang pangatlong order na Soul Crystal at kung makatagpo ko ito ay ibababa ko ito kahit anong mangyari. At sa gubat makikita si Chenyang na parang may tinatakbuhan at sabay sabi. Nakakainis ang mga half-soul beast na ito. At makikita ang humahabol kay Chenyang na isa malaking ahas at mataki ang ahas pero madali lang naiwasan ni Chenyang ang atake ng ahas at nilabas ni Chenyang ang kanyang sandata at inatake niya ang ahas at nahati ang katawan ng ahas ng dalawa at napasabi na lang si Chenyang ng ang Soul Beast Mountain Range na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala ko at ito ay mas malaki at nakatagpo ako ng napakaraming kalahating kaluluwang hayop. At makikita ang isang malaking halimaw sa likod ni Chenyang at umatake ang halimaw at napatalon si Chenyang at ibinato niya ang kanyang sandata sa ulo ng halimaw at agad kinamatay ng halimaw at sabay sabi ni Chenyang ang mga half-soul beast na ito, na nasa pagitan ng wild beast at soul beast,
ay ilang beses na mas mahirap pakitunguhan kaysa sa mga ordinaryong hayop at hindi pa banggitin ang ikatlong antas na Soul Beast. At inilabas ni Chen Yang ang kanyang fighting spirit at pinagaling niya ang kanyang katawan at sabay sabi nagpapagaling man ang fighting spirit ko pero hindi niya kakayanin ang pagkaubos ng spirit power sa katawan ko at tama ang sinabi ng boss na iyon, mas madali talaga kung lalaban kami bilang isang grupo. At kailangan kong maghanap ng lugar para mabawi ang kapangyarihan ng aking kaluluwa at kahit na makatagpo ako ng pangatlong antas na Soul Beast ay mamamatay lang ako. At bigla nakarinig si Chen Yang ng isang malakas na ungol ng oso. At hindi kalayuan at makikita ang oso na nagwawala at sa tabing ng oso at makikita si Yeru na nahihirapan at sabay sabi tama si Dad at dito na ba talaga ako mamamatay ngayon. At umatake ang oso kay Yeru at badya na kay Wan si Yeru at inatake niya ang oso sa likod pero madali lang napawala bisa ng oso ang atake ni Yeru at napasabi na lang si Yeru ang aking pag-atake ay hindi man lang masaktan ito sa lahat ng ginawan ko pag-atake. At ang mabangis na oso na ito ay isang pangalawang antas na Soul Beast. At napalingon si Yeru at nakita ni Yeru ang oso na sumisigaw na galit at sumugod ang oso at naghanda si Yeru ng panangga pero madali lang nabasag ng oso ang ginawan na panangga ni Yeru at napatansek si Yeru sa sobra lakas ng atake ng oso. At napaiyak bigla si Yeru at sabay sabi ito na ba ang katapusan ko at umatake nangga ang oso pero bigla dumating si Chen Yang at sinipa niya ang oso at napatilapon ang oso at napatingin si Chen Yang sa nanghihina na si Yeru at tinawag ni Yeru ang pangalan ni Chen Yang. At makikita ang oso na nahilo at sumigaw ng sobrang lakas ang oso at napasabi na lang si Chen Yang nang wala bang epekto ang sipa na iyon at sa halip masaktan mas nagalit pa ito halimaw. At inilabas ni Chen Yang ang kanyang sandata at naghanda para umatake at sinugod ng niya ang oso pero mas nauna umatake ang oso pero ang sandata lang ang natama ng oso at napunta si Chen Yang sa likod ng oso at sabay sabi ni Chen Yang. Mukha siyang clumsy, pero ang bilis niyang mag-react. At tumalon si Chen Yang at sinipa niya ang oso sa likod at agad lumayo si Chen Yang sa oso at mas kinagalit ng oso ang ginawa ni Chen Yang at sumugod sila dalawa at umatake ang oso pero nagkaiwan si Chen Yang at sabay umatake sa katawan ng oso pero hindi man lang na nagalosan ang oso sa atake ni Chen Yang at napasabi na lang si Chen Yang nang ang halimaw na ito ay isang soul beast na nauugnay sa lupa na may kahangahangang depensa at kasama ang magaspang na balat at makapal na laman nito. Hindi ito masasaktan ng mga ordinaryong sandata. At umatake ulit ang oso at natamaan si Chen Yang at napalipad pero maayos siya nakababa at bigla tumalon ang oso at umatake ulit ang oso kay Chen Yang at madali lang naiwasan ni Chen Yang at sabay nagtago sa likod ng puno at sabay sabi ni Chen Yang kailangan kong humanap ng pagkakataon para makatakas kasama si Yeru sa halimaw na ito. At hindi nagtagal ay nakita nos iyan ng oso at agad umatake ang oso at tumama ang atake ng oso sa puno at nakita ni Chen Yang ito pagkakataon para tumakas at agad niya pinuntahan si Yeru at binuhat at nagsalita si Yeru at sabay sabi. Pervert, anong ginagawa mo? Kung ayaw mong mamatay, huwag kang gumalaw. At makikita ang oso na pilit inaalis niya ang kamay niya na ipit at tuluyan na nga nakalayo sila Chen Yang at Ye Qingyu at napatitig si Yeru kay Chen Yang habang binubuhat siya ni Chen Yang at sabay tingin niya sa iba at sabay sabi niya sa isip niya. Hindi ba't isa kang 2-star soul fighting master? Bakit ka hinahabol na parang lobo? At ikaw ang marangal na anak ng pamilya Ye ba't ikaw lang ang nag-iisa dito at ano ang problema mo? Nakapuslit. At napanguso si Yeru. Hindi ito ang basura ng nagpag-aalaga sa aking mga gawain. At huminto si Chen Yang sa pagtakbo at binaba niya si Yeru at lumangon si Chen Yang sa paligid at sabay sabi naniniwala ka bang iiwan kita ngayon? At gamit ka bilang pain. Ang lakas ng look mo. At bigla napansin nila Chen Yang at Yeru ang dalawang lobo. At napasigaw si Yeru ng multo ang mata na lobo. At bigla sumugod ang dalawang lobo sa kanila Chen Yang at agad hinayla ni Chen Yang si Yeru para makaiwas sa atake ng dalawang lobo at nakaiwas. Nang matagumpay sila Chen Yang at Yeru at sabay sabi ni Chen Yang. Ang Ghost-Eyed Wolf ay isang wind-attributed soul beast at napakabilis nito ay medyo problema. Luo Chen, hindi ko na kaya hinahina na ako dapat tumakas ka ng mabilis at iwan mo na lang ako dito at napatigil si Chen Yang at sabay sabi ang babong babae ito kahit pusa o aso, hindi ko pababayaan na mamatay at kung tumakas ako mamamatay ka lang. At nakapagdesisyonan na ako na iligtas ka kahit ano ang masama mangyari at pinahiga ni Chen Yang si Yeru.
At sabay inilabas ni Chenyang ang kanyang fighting spirit at sabay sabi ang bawat pakikipaglaban ng kaluluwa ay darating na may ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kaluluwa. Hindi kaya ang fighting spirit ko ang makapaghihilom lang ng sugat at hindi man lang maging agresibo. At mas inilakasan niya nilabas ang kanyang aura at saka sabay sabi paano mo malalaman kung hindi mo pa nasusubukan. Ang mga halimaw na ito ay patuloy na gumugulo sa akin, at kailangan kong harapin sila ng mabilis. At initaas ni Chenyang ang kanyang kamay at naglabasan ang mga ugat ng puno. At sabay sabi ni Chenyang ang aking soul fighting skill. At inatake niya ang lobo ng kanyang skill at naikutan ng ugat ng puno ang katawan ng mga lobo at namatay agad ang dalawang lobo. At sa lugar ng pamilya Ye makikita ang pinuno ng pamilya Ye na galit na sumisigaw at sabay sabi. Bakit mo ngayon lang iniuulat na nawawala si Yeru at ano ang ginagawa niyo nung umalis si Yeru dito? At napaisip si Liu at sabay sabi hindi sana hahanapin ni Junior Sister Ruerway ang Third Order Soul Beast ng mag-isa kung hindi kami nag-away tama ba? Kahanga-hanga ang talento ni Ruer mula noong bata pa siya. Siya ay kabilang sa aming pamilyang Ye at biglang nahulog ang baso at nabasag. At nagbigay ng utos ang pinuno at sabay sabi kahit nalibutin natin ang buong Soul Beast Mountain Range, para lang mahanap si Yeru at gagawin ko ito. At lumipat ang eksena kay Chenyang habang tinitignan niya ang lobo sa taas at may bigla siyang napansin at sabay sabi nagsusuka ng dugo sa bibig ang lobo Nalasan ba hanggang mamatay ang lobo na may multo sa pamamagitan ng aking kakayahan sa pakikipaglaban sa kaluluwa. At bigla napapikit si Chenyang at napaupo siya kasabay sabi habang tinitignan niya ang kanyang kamay ang katawan ng kaluluwang ng hayop ay mas malakas kaysa sa mga tao, ngunit ito ay Nalasan hanggang sa namatay ng ganoon at kung ito ay isang soul fighting master na tinamaan ng makamandag na lason na ito, at hindi ba siya mamamatay kaagad? At akala ko isa lang itong ordinaryong espiritong na lumalaban sa halaman at sa hindi inaasahan, siya ay magiging napakarahas sa labanan, at nagtataglay din ng mga kakaibang katangian ng lason. Ang fighting spirit na ito ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. At bigla nang salita si Yeru at binanggit ang pangalan ni Luo Chen. At hinawakan ni Chenyang ang ulo ni Yeru at sabay sabi sobrang init ni Yeru at nilalagnat siya nagsobrang init. Yeru gumising ka, huwag ka nang matulog. Huwag mo akong iwan, hindi, mangyaring huwag mo akong iwan. At binalot ni Chenyang si Yeru ng kumot at sabay sabi ni Chenyang huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At lumipat ang eksena sa isang kuweba at sa loob nito makikita si Chenyang na inaalagaan niya si Yeru ng mabuti siya kasabay sabi ni Chenyang kung magpapatuloy ito. Maaaring nasa panganib ang buhay ni Yeru at siguro kung may pakinabang ang aking kapangyarihan sa kaluluwa kahit anong mangyari. Mahalagang mapababa muna ang lagnat ni Yeru at sinubukan ni Chenyang na pagalingin si Yeru at hindi nagtagal at umiepekto na ang ginagawa na paggamot ni Chenyang at tuwang-tuwa siya dahil umiepekto ang paggagamot niya at hindi nagtagal natapos na si Chenyang sa paggagamot kay Yeru at hawakan niya ulit ang ulo ni Yeru kung mainit pa ba ito or hindi at sabay sabi habang pinagpapawisan sa wakas hamupa na ang lagnat ni Yeru. At biglang nakaramdam si Chenyang na paghilo at pagsakit ng ulo at sabay sabi habang nahihilo una ang mabangis na oso pagkatapos ang lobo na may multo. At ang hanggal na si Yeru at halos maubos ko ang lahat ng lakas ng kaluluwa ko para iligtas si Yeru at tuluyan nga nawala na malay si Chenyang at bumagsak kay Yeru at naipit niya at sa kagitnahan ng gabi bigla nang karoon ng malay si Yeru at sinampal niya si Chenyang nagsobrang lakas at bigla na nagising si Chenyang at hinawakan niya ang mukha niya at sinigawan niya si Yeru at sabay sabi bakit ka nananampal? At sabay sabi ni Yeru bakit ka nakahiga sa dibdib ko? Tanggang ka babae, tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ko ba naintindihan at nahihiya sabi ni Yeru tinamaan ka ng bear kanina, yung injury mo. At hindi pinansin ni Chenyang ang sinabi ni Yeru. Pero may malasakit sa iyo ang mga tao, bakit hindi ka makapagsalita ng maayos? At biglang kinuha ni Chenyang ang kumot kay Yeru at sabay sabi ngayong madaling araw na at nawala na ang lagnat mo dapat kang pumunta sa high school sa lalong madaling panahon. At kung makatagpo siya muli ng pangalawang antas na Soul Beast, hindi siya magiging maswerte. Hindi ka ba aalis ang Soul Beast Mountain Range ay napakadelikado, at sa ating kasalukuyang antas ng paglilinang hindi tayo makakaligtas. Ang daan ng isang Soul Master ay laging puno ng mga tinak, kung ang lugar na ito isang mainit at nakakatakot na mensahe para sa hinaharap.
At pagkatapos ng dalawang magkasunod na laban, ang aking karunungan sa kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas mahusay kaysa dati. Oo naman, ang pinakadirekta at epektibong paraan para mapahusay ang iyong lakas ay ang lumaban at lumaban muli. Kung nagsusumikap ka para sa pagpapatala sa kolehiyo sa loob ng ilang araw, matutulungan kita. Saan ka kumukuha ng kumpiyansa para tulungan ako? At nahihiya, sabi ni Yeru, espesyal ang fighting spirit ko kaya, sa enrollment quota, pwede kong bigyan ng priority ang mga designated candidates. Hindi mo ba ginaisang ang espiritu ng pakikipaglaban sa ikalimang baitang ng sandata? Kahit na ang mga kwalifikasyon ay napakahusay. Ngunit hindi ito espesyal, tama? At bigla pinakita ni Yeru ang kanyang fighting spirit at sabay sabi, actually ang nagising ko ay ang kambal na nag-aaway na mga kaluluwa. Sa sobrang nakakasilaw na talento bilang twin fighting souls, hindi nakakagulat na kumpiyansa siya na papasukin niya ako sa akademya. At lumapit si Yeru kay Luo Chen, tsaka sabay-sabay tayong bumaba ng bundok. Sa loob ng ilang araw, ikaw at ako ay makakapasok na sa akademya nang hindi kumukuha ng anumang pagsusulit. At hinawakan ni Chen Yang ang ulo ni Yeru at tsaka sabay sabi, salamat, pupunta talaga ako sa akademya. Pero sa sarili ko lang pagsisikap. At napakalaki ng soul fighting continent. Ako, si Luo Chen, ay hindi mananatili sa maliit na bayan ng Wuling County na ito magpakailanman. At iniwan na nga ni Chen Yang si Yeru ng mag-isa.